Nolimi tangiri, balangkas ng pag-uulat, Kabanata 29, na ang pamagat ay ang umaga. Talasalitaan, mga mahihirap na salita sa loob ng kabanata at kahulugan nito at halimbawang pangungusap sa loob ng kabanata. Una, malapad, ibig sabihin malawak. Halimbawa, malapad ang ginawang patio ng simbahan. Pangalawa, pamamalat, ibig sabihin pag-iba o pagbaba ng boses. Halimbawa, sa kabila ng pamamalat ng boses ni Padre Damaso ay magbibigay pa rin siya ng sermon. Pangatlo, sinasaliwan, ibig sabihin sinasamahan. Halimbawa, sinasaliwan ng kanta, dasal, tugtog ng musiko ang prosesyon. Pang-apat, maglustay, ibig sabihin magaksaya. Halimbawa, hindi kailangang maglustay ng salapi sa paghahanda ng kapistahan ayon kay Pilosopong Tasyo. Kalima, tinapalan, ibig sabihin tinabunan o binigyan. Halimbawa, inalagahan si Padre Damaso ng mga manong at manang at tinapalan ng kung ano-anong gamot. Mga pangunahing tauhan sa kabanata. Pilosopo Tasyo, ang hindi sangayon sa magarang paghahanda ng pesta. Don Filipo, ang kausap ni Pilosopong Tasyo. Padre Salvi, nakadagdang magmisa sa ikatlong araw. Padre Damaso, nakadagdang magbigay ng sermon sa araw na iyon. Mga nabanggit sa kabanata. Crisostomo Ibarra at Maria Clara, ang nakita ni Padre Salvi sa bintana ng tahanan ni Kapitan Tiago. Padre Sibayla, ang kasama sa prosesyon noong nakaraang araw na walang pinagkaiba sa prosesyon sa ikatlong araw ng pesta. Mga mahalagang pangyayari buod ng kabanata. Una, ikatlo ang huling araw ng kapistahan sa bayan ng San Diego. Madaling araw pa lamang ay umiikot ng mga bandang musiko sa kalsada. Ang lahat ay nakasuot ng magagarang kasuotan. Pangalawa, nagkita sina Don Filipo at Pilosopo Tasyo. Karaniwan lamang ang suot ng matanda. Nagbalik-taktakan ang dalawa ukol sa paglulustay ng salapi para lamang sa kapistahan. Katlo, siksikan ng tao sa patio ng simbahan habang patuloy sa pagtugtog ng bandang musiko. Kaapat, si Padre Salvi ang nakadagdang magmisa sa araw na iyon. Nasa loob ng simbahan ang alkalde, mga Kastilang mayayaman at si Padre Damaso naman ang nakadagdang magbigay ng sermon. Kalima, bilang paghahanda sa sermon ay hindi siya kumain ng agahan at sa halip ay uminom lamang siya ng alak na hinaluan ng binatil na itlog. Kaanim, ikawalo at kalahati ng umaga nang magsimula ang prosesyon. Nangunguna sa prosesyon ang kay San Diego, sinundan ni San Francisco at huli ang Birhen de la Paz. Kapito, huminto ang karo ng sinundan ni Padre Salvi sa kaharapan ng bahay ni Kapitan Tiago sapagkat nakadungaw sa bintana ang alkalde at si Crisostomo. Kawalo, naroon din si Kapitan Tiago at Maria Clara at mga ilang bisitang dalaga at iba pang Kastila. Kasyam, lihim na tinanaw ni Padre Salvi ang binata kung saan naroon si Maria Clara. Kasampu, hindi nagpahalata si Padre Salvi, sa halip ay nagkunwari itong walang nakita. Mga isyong nangingibabaw, isyong panlipunan. Ang paglulustay ng salapi upang magkaroon lamang ng magarang pesta ay isang isyong panlipunan na nangingibabaw sa kabanata. Ito'y tinutulan ni Pilosopong Tasyo sapagkat alam nitong maraming mamamayan sa bayan ng San Diego ang naghihirap at halos walang makain sa pang-araw-araw. Ngunit ang simbahan ay naglalaan ng malaking pondo para lamang sa mga pagdiriwang. Mga gabay na tanong. Una, sa paanong paraan tumutol si Pilosopong Tasyo sa paglulustay ng salapi sa bayan ng San Diego sa araw ng kapistahan? Sagot, ang hindi niya pagsuot ng magagarang damit bilang pagpapakita sa hindi niya pagsusuporta sa mga nagaganap sa paligid. Pangalawa,
Ano ang naging tugon ni Don Filipo sa naging pahayag ni Pilosopong Tasyo tungkol sa maling paggugol ng salapi ng mga tao sa bayan ng San Diego? Sagot, ayon kay Don Filipo ay wala na siyang magagawa sapagkat yan ang kagustuhan ng kora at ng kapitan. Pangatlo, bakit nais ni Pilosopong Tasyo na magbitiw sa kanyang tungkulin si Don Filipo bilang Teniente Mayor? Sagot, sapagkat tila walang magagawa si Don Filipo dahil kung ano ang kagustuhan ng kora ay sunod-sunuran na lamang siya sa mga ito. Pangapat, ano ang ginagawang paghahanda ni Padre Damaso bago siya magsermon sa huling misa sa kapistahan ng San Diego? Sagot, hindi ito kumain ng agahan at uminom ng alak na hinaluan ng binatil na itlog at inalagaan ito ng mga manong at manang at binigyan ng iba't ibang gamot. Panglima, bakit nagkunwaring walang nakikilala si Padre Salvi nang tumapat ang karo ng prosesyon sa bahay ni na Kapitan Tiago? Sagot, sapagkat ayaw niyang mapansin ni Ibarra na totoo ang sinabi ni Maria Clara tungkol sa pagmamasid ng kura sa kanya.